Ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa saya at kilig na nakikita sa umpisa. Madalas siyang totong laban ng pag-ibig ay nagsisimula kapag wala na ang excitement at naiwan na lang ang commitment, respeto at effort. Dito mo makikita kung sino ang totoo at sino ang hanggang simula lang. Maraming tao ang nagmamahal ng sobra, pero nakakalimutang mahalin ang sarili. Binibigay nila ang oras, effort at emosyon kahit kapalit ay katahimikan, pagod at paulit-ulit na sakit. Sa ganitong sitwasyon, ang pag-ibig ay nagiging sakripisyong hindi na dapat ipinaglalaban. Ang masakit na katotohanan, hindi lahat ng mahal mo ay marunong magmahal pabalik. Hindi dahil masama ka, kundi dahil hindi kayo pareho ng emotional capacity. At kapag pinilit mong baguhin ang taong ayaw magbago, ikaw lang ang nauubos. May mga relasyon na hindi ka sinasaktan ng direkta, pero unti-unti kang pinapatay sa loob. Walang sigawan, walang away, pero ramdam mo ang lamig, distansya at kawalan ng pakialam. Ito ang pinakadelikadong uri ng sakit dahil tahimik ka lang nauupos. Minsan, mas pinipili ng tao ang manatili sa maling relasyon dahil sa takot. Takot mag-isa, takot magsimula ulit, takot mawalan. Pero hindi nila napapansin na habang tumatagal, mas nawawala sila sa sarili nila. Ang tunay na pagmamahal ay hindi ka pinapaisip araw-araw kung sapat ka ba. Hindi ka nito ginagawang option. Hindi ka pinaghihintay sa wala. At hindi ka pinaparamdam na sobra ka. Kapag mahal ka malinaw, kapag mahal ka ramdam. Kung kailangan mong ipaglaban ang respeto mo, malinaw na hindi iyon pag-ibig. Anong pag-ibig ay kusang ibinibigay, hindi hinihingi. At ang taong totoong nagmamahal ay hindi ka ilalagay sa posisyong kailangan mong magduda sa halaga mo. Dasing ka ng punto na mapapagod ka, hindi dahil mahina ka, kundi dahil matagal kang naging matatag sa maling tao. At minsan, ang pinakamalakas na desisyon ay ang pagbitaw kahit mahal mo pa. Ang paglayo ay hindi kabiguan, so ay purple sa saril. Ito ay pagtanggap na tayo mga labanan na hindi mo kailangang ipanalo para masabing malakas ka. Minsan, panalo na ang pag-alis. Sa nahuli, tandaan mo ito. Ang tamang tao ay hindi ka mauubos, hindi ka malilito, at hindi ka paiiyakin ng palihim. Ang tamang pag-ibig ay nagbibigay ng kapayapaan, hindi takot, hindi pagod, at hindi luha na hindi mo pinili. Number 1. Kapag mas mahal mo siya kaysa sa sarili mo, may mga pagkakataon na ang pag-ibig ay nagiging tahimik na pagkawasak, lalo na kapag mas inuuna mo ang isang tao kaysa sa sarili mo. Dito nagsisimula ang imbalance. Ikaw ang laging nagbibigay, umiintindi at nagpapatawad, habang siya ay komportable sa kakulangan. Sa una, tinatawag mo itong pagmamahal, pero sa totoo lang, unti-unti mo nang tinuturuan ang sarili mo na okay lang na hindi ka piliin. Kapag mas mahal mo siya kaysa sa sarili mo, nawawala ang boundaries, bumababa ang respeto, at nagiging normal ang sakit. Ang masakit na katotohanan, hindi ka nauubos dahil mahal mo siya. Nauubos ka dahil nakalimutan mong mahalin ang sarili mo. Number 2. Kapag ikaw lang ang lumalaban sa relasyon, may mga relasyon na parang digmaan na ikaw lang ang sundalo. Ikaw ang ayos kapag may problema. Ikaw ang unang humihingi ng tawad kahit hindi ikaw ang mali. At ikaw ang patuloy na umaasa kahit paulit-ulit kang binibigo. Sa ganitong sitwasyon, ang pag-ibig ay hindi na partnership kundi pagpupunyagi ng isang tao para sa dalawa. Nakakapagod magmahal kapag ikaw lang ang may effort dahil habang lumalaban ka para manatili ang relasyon, unti-unti namang nawawala ang sarili mo. Ang masakit na katotohanan, kung ikaw lang ang lumalaban, hindi na iyon relasyon. Isa na lang itong attachment na takot kang bitawan. Number 3. Kapag kailangan mong patunayan ang halaga mo. Kapag nasa relasyon ka na kailangan mong patunayan ang worth mo, malinaw na may mali. Ginagawa mo ang lahat, nagpapabuti, nagpapakabait, nagsasakripisyo, hindi dahil gusto mo, kundi dahil natatakot kang iwan. Dito pumapasok ang pinakamapanganib na psychological trap. Ang paniniwalang kapag mas kinalingan mo, mas mamahalin ka. Pero ang totoo, ang taong kailangan pang kumbinsihin para piliin ka ay hindi kailanman magiging sigurado sa'yo. Ang pag-ibig ay hindi exam na kailangan mong ipasa. Kapag totoo ito, hindi mo kailangang patunayan, mararamdaman mo lang. Number 4. Kapag sanay ka ng masaktan, pero nanatili ka pa rin. May sakit na hindi na umiiyak, hindi na sumisigaw, dahil nasanay ka na. Kapag umabot ka sa puntong normal na lang ang pananakit, panlalamig o pagbalewala, delikado na ang relasyon. Hindi dahil mas tumibay ka, kundi dahil namanhid ka na. Ito ang tahimik na anyo ng emotional abuse. Hindi halata,
pero unti-unting winawasak ang respeto mo sa sarili. Ang pananatili sa ganitong relasyon ay hindi katatagan. Minsan, ito ay takot lang sa pagbabago. Tandaan, ang pag-ibig ay hindi dapat sanayan ng sakit. Dapat ito ang pahinga mo, hindi ang sugat mo. Number 5. Kapag umaasa ka sa potensyal, hindi sa totoong pagtrato. Maraming tao ang nananatili hindi dahil masaya sila, kundi dahil naniniwala sila sa pwede pa siyang magbago. Kumakapit ka sa potensyal niya, sa ideya ng kung ano sana ang kaya niyang maging, imbes na harapin kung paano kanya tratuhin ngayon. Dito ka natatrap dahil habang ikaw ay naghihintay ng version niya na hindi pa dumarating, patuloy namang nasasayang ang oras, emosyon at dignidad mo. Ang masakit na katotohanan, ang potensyal ay pangako, pero ang kasalukuyang kilos ang totoo. At kung paulit-ulit kang nasasaktan ngayon, iyon na ang sagot, hindi ang pangarap mo sa kanya. Number 6. Kapag takot kang mag-isa kaya mas pinili mong masaktan. May mga relasyon na pinipili mong tiisin hindi dahil mahal ka, kundi dahil takot kang mapag-isa. Mas kinakatakutan mo ang katahimikan kaysa sa sakit, kaya mas pinipili mong manatili kahit alam mong mali na. Dito nagiging kulungan ang relasyon, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa takot. Pero ang totoo, mas nakakatakot ang manatili sa lugar na unti-unting pumapatay sa'yo kaysa ang magsimulang muli mag-isa. Ang pagiging mag-isa ay hindi kabiguan. Minsan, ito ang unang hakbang para mabawi ang sarili mong lakas, dignidad at tunay na halaga. Number 7. Kapag pinili mong manahimik para lang hindi siya umalis. May mga pagkakataon na alam mong may mali, may masakit, may hindi patas pero pinili mong manahimik. Hindi dahil okay ka, kundi dahil takot kang magsalita at mawala siya. Unti-unti mong nilulunok ang saloobin mo, pinabawasan ang sarili mo, at tinatanggap ang mga bagay na dati mong hindi kailanman papayagan. Dito nagsisimulang mamatay ang boses mo sa relasyon. Ang masakit na katotohanan, kapag kailangan mong isakripisyo, ang katotohanan mo para lang manatili. Ang isang tao, hindi iyon pag-ibig, iyon ay pagkawala ng sarili. Ang tamang tao ay hindi ka papatahimikin. Pakikinggan ka niya. Number 8. Kapag nawawala ka na sa sarili mo, pero hindi mo pa rin kayang umalis. Pinakamasakit na yugto ng pag-ibig ang sandaling hindi mo nakilala ang sarili mo, pero nandyan ka pa rin. Hindi ka na masaya, hindi ka na excited, at hindi mo na alam kung bakit ka pa lumalaban, pero hindi ka pa rin umaalis. Nawawala ang dating ikaw, ang mga pangarap, lakas ng loob, at dignidad. Kapag umabot ka sa puntong ito, malinaw na ang relasyon ay hindi na nagmamahal, kumukonsumo na lang. Tandaan mo ito, ang pag-ibig na totoo ay nagpapalakas at nagpapalawak sa pagkatao mo, hindi yung dahan-dahang binubura kung sino ka. Number 9. Kapag natutunan mong bitawan kahit mahal pa rin. Ang pinakamahirap na hakbang sa pag-ibig ay ang pagbitaw, lalo na kung mahal mo pa ang isang tao. Pero may mga relasyon na hindi ka na lumalakas, hindi ka na masaya, at hindi ka na lumalapit sa tunay na sarili mo. Dito mo natutunan ang pinakamahalagang aral. Minsan, ang pagmamahal ay hindi tungkol sa pagpigil sa isa't isa, kundi sa kakayahang bumitaw para sa sariling kalayaan. Ang pagbitaw ay hindi kabiguan. Isumandas pagkinala sa sarili ay pagpapahalaga sa damdamin mo. Sa bawat hakbang na ito, natututo kang mahalin hindi lang ang iba, kundi higit sa lahat ang sarili mo. Number 10. Ang pag-ibig na dapat nagpapalakas, hindi nagpapagod. Sa huli, ang pinakamahalagang aral sa pag-ibig ay ito. Ang tamang relasyon ay hindi ka nauubos. Hindi ka pinapababa at hindi ka pinapagod. Ang sumaikin sa pamamahal for nature to say, respeto at growth, hindi luha, pagod o takot. Kapag natutunan mo ito, handa ka nang magmahal sa tamang tao. Isang relasyon na mutual, balansado at nagpapahalaga sa bawat bahagi ng pagkatao mo. Tandaan, ang pag-ibig na totoo ay hindi kailanman magiging dahilan para mawala ka sa sarili mo. Ito ay maging daan para lumakas at lumaya ka ng buo. Ang pag-ibig ay minsang masakit at nakakapagod, lalo na kapag hindi pantay ang effort at hindi ka pinapahalagahan ng tama. Ang pinakamahalagang aral na dapat tandaan ay ang tunay na pagmamahal ay hindi nagpapababa sa sarili mo, hindi nagpapagod,
at hindi nagdudulot ng takot o pangungulila. Minsan, ang pinakamalakas na hakbang ay ang pagbitaw kahit mahal mo pa ang isang tao. Ang pagbibigay daan sa sarili mo at sa sariling kalayaan ay hindi kabiguan. Ito ay pagpapakita ng lakas, respeto sa sarili, at tamang pagpapahalaga sa damdamin mo. Ang bawat sakit at pagod ay may leksyon. Natutunan mo ang halaga ng boundaries, self-love, pagkilala sa tamang uri ng pagmamahal. Sa sandaling maunawaan mo ito, mas handa ka na para sa relasyon na mutual, balansado, at nagbibigay halaga sa iyo bilang tao. Tandaan, ang tamang pag-ibig ay hindi ka nauubos. Hindi ka nilulunok ng pagod, at hindi ka pinipilit na maging iba. Ang tamang relasyon ay nagpapalakas sa iyo, hindi nagpapahina.